Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, tila meron pong pinasaringan po, mga kabida, ito hong Iglesia ni Cristo. Ito hong mga tao po, mga kabida, na di umano, pinagtakpan po, ito pong mga sangkot po, mga kabida, dito sa issue po ng corruption sa flood control projects, po. Si Mr. Edwin Zabala po, ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Nagpasaring po, mga kabida, doon po sa mga tao na sana tumulong doon ho sa mga testigo na para matuntun po ito pong mastermind mga kabida sa pangungurakot po sa pera po ng taong bayan. Ang nangyari po daw, mga kabida, parang nililihis daw nila ito, Okay? Pinag-iinitan pa ang testigo sa halip na tulungan at gamitin para po matuntun po ang pangunahing mga suspect dito sa nakawan, mga kabida. Okay? Halatang halata daw, sabi po ni Mr. Edwin Zabala. Pakinggan po natin itong short clip po sa kanyang talumpati po sa naganap na unang araw po ng kilos protesta po ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Narito po, mga kabida. Media, mga abogado at maging ilang political analysts na matatalino sana, may kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo, ngunit tila nais baluktutin ang batas upang pagtakpan ng mga sangkot sa korupsyon. Hindi po ba ito ang tuwirang kabaligtaran ng transparency na hinihingi ng taong bayan? Lalo pong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan, sila pa naiskasuhan. Mga kababayan, saan po kayo nakakita na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan? Hindi po ba masyado namang halata na concerted effort ang mga ito para talukbungan ng katotohanan at iligtas ang mga pinakanakinabang sa nakawan? Meron tayong pwedeng sabihin sa kanila, halata kayo. Ano nga sila? Ano nga? Hanggang sa dulo, iparinig natin sa kanila. Ano yon? Kapag ang mga dapat sanang tagapagtanggol ng katotohanan ay siya pang nagkukubli nito, saan pupulutin ang ating bayan? Mga kababayan, payag po ba kayo na itago sa atin ang investigasyon at pakawalan ng mga tunay na mastermind ng korupsyon? Payag ba kayo? Ayun. Anong sa tingin po ninyo, mga kabida? Sino kaya yung pinatutukulan po ni Mr. Edwin Zabala po doon, Okay? Kung maalala po ninyo, meron pong mahalagang testigo po, mga kabida, Ito kong si Senador Rodante Marcoleta, dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee, Sa katauhan po ni Mr. Orly Gutesa, ang dati hong Master Sergeant po ng Marines. Nagpasabog po yun, mga kabida. May bombshell po nung siya po ay tumistigo po sa komite, Siya po yung unang tao po, mga kabida, na naglahad po ng kanyang personal knowledge po, kung saan po ay nag-deliver daw siya ng pera. Hindi lang po basta-bastang pera po yun, Mali-malitang pera po, mga kabida, Sinabi po ni Gutesa po, mga kabida, meron daw 35 luggages. Ibig sabihin,
35 maleta po, ano, na puno po ng pera po mga kabida, ang kanilang na-deliver po doon ho sa McKinley Street. Okay? Bahay mismo daw ni dating House Speaker Martin Romualdez. At bawat maleta daw, ano, mga kabida, nagkakahalaga daw ito, ano, ng 48 hanggang 50 million pesos po, ano po, mga kabida. Anong ginawa po ng Senate Blue Ribbon Committee, ano, mga kabida, sa ilalim po ng pamumuno ni Senator Ping Lacson, ano, mga kabida, pinagdiskitahan pa po yung nakapirma na notary public dun ho sa kanyang affidavit. Na sinasabi po na peke daw, mga kabida, ano, at walang kwenta yung kanyang testimony, ano, dun po sa kanyang affidavit dahil peke daw yung nagnotaryo po doon. Okay? Imbis na tulungan sana, i-capitalize yun, mga kabida, considering nanumpa naman yun, ano, dun po sa Senate Blue Ribbon Committee, ano. Ang dami hong mga eksperto po nagsabi na walang kwenta yung affidavit. Ang pinakamahalaga po doon, yung kanyang testimony sa harap mismo ng mga senador. Okay? Mabisa po daw yun, ano, mga kabida, kaysa doon ho sa kanyang affidavit. Pero hindi po ginamit po, mga kabida, ng komite, imbes na tulungan po, ano, para po makakuha po sila ng mas marami pa pong impormasyon para matuntun po yung mastermind, diniscredit pa po, mga kabida. Okay? Pinagbantaan pong kakasuhan po, ano, ng perjury. Alright? So, yun kaya yung ibig sabihin po ni Mr. Edwin Zabala po, ang tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo po, ano, mga kabida? Okay? Meron pa po siyang sinabi, ano, na may mga opisyal doon ng gobyerno, ano, mga political analyst, media, na tila binabaluktot daw ang storya po, mga kabida, ano, para lang po pagtakpan, ano, ito hong mga sangkot sa flood control projects, lalong-lalo na po ito hong mga malalaking tao po, ano, na nasangkot po dito sa scam na ito, ano, mga kabida. Sino kaya yung pinatutungkulan po ni Mr. Edwin Zabala ng Iglesia ni Cristo dito, mga kabida? Okay? Mismo yung INC, nahahalata po nila, mga kabida, yung tangkang pagtatakip po dito ho sa mga mastermind po, mga kabida, sa flood control projects. Kaya yun ang ginawa po nila, no? Nag-stage po sila ng 3 araw na kilos protesta po, mga kabida, para gisingin po ang gobyerno, ano? Gusto po nila ng transparency. Gusto po nilang kung meron man pong investigasyon, yung makatotohanang investigasyon na wala hong pinapanigan po, ano, mga kabida. 3 po ang nagsasagawa po ng investigasyon po ngayon. Una, yung ICI. Pangalawa, ang Senate Blue Ribbon Committee. At pangatlo po, mga kabida, ito pong Office of the Ombudsman. Okay? Dito ho ba sa 3 mga investigating body, sino ba ang sa tingin po ninyo na totoong nag-imbestiga ho sa issue ng corruption sa flood control projects, mga kabida? Okay? Sino ba yung sincero ho na gumawa po ng kanilang trabaho po, mga kabida, para lang po matuntun ang mga mastermind po dito ho sa corruption na ito, mga kabida? Okay? Diba? Puro ho tayo may pagdududa po sa 3 mga institusyon po, ano, mga kabida, diba? Kasi po, halata po kasi yung kanilang magalaw, ano, mga kabida. Hindi po masisisi po ng 3 mga institusyon na ito ang taong bayan na magdududa po sa kanila. Kasi po, yun nga yung kanilang kilos po, mga kabida, hindi ho nag-reciprocate doon po sa katotohanan, ano, mga kabida, ano po. Okay? Kagaya na lang po doon ho sa mga testigo. Mahalagang testigo po yun. Hindi po ginamit. Yung mga diskaya po, mga kabida, according to Senator Marcoleta, ano, mahalagang testimonya po yun. Pwedeng ipurso po yun, ano. May mga ledger, mga kabida. At matunto na sana yung mga nasangkot po, ano, sa flood control projects. Okay?
may mga kinausap po ang mga diskaya, direkta po ng mga mambabatas po mga kabida, pinurso ba nila yon? Okay? Yung pagsangkot po ni Curly Diskaya kay Martin Romualdez po mga kabida, pinurso ba nila yon? Doon pa lang sa findings po ng ICI po mga kabida, wala na pong pangalan po, ito hong si Martin Romualdez na kanilang inirekomenda po mga kabida, nakakasuhan dyan po sa Office of the Ombudsman. Tapos ngayon, sa lumabas na mga video mga kabida, ni Zaldico, gusto daw reviewin nitong ICI, ang video ni Zaldico. And do you think, maniniwala ho ang tao po na seryoso ito pong ICI na reviewin ang video po ni Zaldico? Pagtapos na po yung review, ano pong susunod po nilang gawin? Kakasuhan ba nila si Pangulong Marcos? Kakasuhan ba nila si Martin Romualdez? Mga kabida? Yun yung mga tanong po, na direktang bato po natin doon po sa mga personalidad po na nasa ICI po mga kabida, dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr., ito hong si dating DPWH Secretary Babe Singson, mga kabida. Okay? At sino pa po yung iba pang mga miyembro po dyan, pagkatapos bang ma-review nila ito hong video ni Zaldico, mga kabida, anong kasunod? Kaya ba nilang kasuhan ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez, Although sa panig po ni PBBM ay hindi po yan pwedeng kasuhan po kasi immune po yan from suit, because he is still the sitting president, mga kabida. Pero dito ho kay Martin Romualdez po mga kabida, kaya nilang kasuhan po ito. Okay? Sa mga isiniwalat po ni Zaldico, mga kabida. Pagkatapos ng kanilang review. Okay? Hindi naman po pwedeng sabihin po mga kabida na AI po yung video po ni Zaldico, malinaw naman po na hindi po yun AI, yung video na yun. Tao po yun, Totoong tao, totoong Zaldico po yun, mga kabida, po. So, yung mga ganon na mga bagay po na pwede sanang paniwalaan po ng taong bayan po mga kabida, subalit dahil ho sa action po ng mga taong ito, okay, sa kanilang galaw po mga kabida, meron pong mga pagdududa. Okay, katulad na lang po ng Iglesia ni Cristo, mga kabida. Hindi sana mag-stage ng 3 araw po, na rally, kilos protesta, ito pong INC kung nakita po nilang tama ang ginagawa po mga kabida ng mga opisyal po ng ating gobyerno na nag-imbestiga ho dito ho sa issue po ng corruption sa flood control projects. Wala Iba yung napansin, nakita po nila, mga kabida, sa mga galaw po ng mga pinagkakatiwalaang mga opisyal ng gobyerno para po matuntun ang mga totoong sangkot po, mga kabida, sa flood control projects. Mali? So, yun po, mga kabida. Anong sa palagay po ninyo? Sino kaya ang pinasaringan po ng Iglesia ni Cristo doon po sa sinabi po ni Mr. Edwin Sabala po mga kabida, Meron pong mga testigo, pwede sanang gamitin, mga kabida, para matuntun yung mastermind po, pinakapunot dulo po ng corruption po sa flood control projects, mga kabida, pinagdiskitahan pa po, okay, balag pa pong kasuhan, diniscredit pa po, mga kabida. Please comment down sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.